Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rico Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po ang isi-share ko po sa inyo ay regarding po sa ANSAL anti-corrosion. Marami kasi nagtatanong sa atin kung saan ginagamit ang ANSAL anti-corrosion. So, ito na po yun. No? And before that, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng mga tumatangkilik, sa lahat ng nagsusubscribe sa ating mga video, no? sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago po kayo sa ating channel, ako po ay makisuyo na mapindot po yung subscribe and like and share and notification bell po para po sa updated kayo sa ating mga video, and syempre para po sa ikaka-grow din ng ating channel. Yon. Okay, so ANSAL anti-corrosion. Ang ANSAL anti-corrosion is a part po yan ng ANSAL polyurethane painting system. No, so ang ANSAL system kasi is 5 yun, no? Wash primer, anti-corrosion, spray filler, color, tapos top coat clear, which is may video po tayo neto, no? Understanding ANSAL polyurethane paint system. No? Actually, yan yung video ko nung nag-i-start pa lang tayo sa channel. Okay, so ANSAL anti-corrosion, pangalawa po siya doon sa sistema ng ANSAL painting system. Okay? So, ginagamit siya, syempre, as anti-corrosion primer, anti-corrosive primer. No? So, ibig sabihin, panlaban po yan sa kalawang para hindi kalawangin or hindi pasukin ng kalawang o hindi kainin ng kalawang ang ating bakal. Okay? So, ibig sabihin, ginagamit siya sa metal. So, mga metal na kinakalawang like galvanized iron. So, yung mga aluminum hindi na. No? At saka, syempre, yung mga hindi kinakalawang hindi na po ginagamitan, no? Although yung system kasi, no, nagagamit kung ano-ano mang substrate, no? So yun. Now, ito po ay nagtataglay ng anti-corrosive property, mataas na anti-corrosive property, kaya po maganda po siya panlaban sa kalawang. Okay, so ang kulay nito ay kulay green. Pag na-open natin, kulay green po yan. Wait, open natin para makita po ninyo dun sa mga bago, sa mga nagdi-DIY. No, ang ganda po nito, lalong-lalo na po para pang protection sa kapag ang lugar natin ay malapit sa dagat. So, ang ganda po to. No? Actually, this is pang automotive talaga. Alam naman natin. So, ito po yung kulay niya. Yan po ang kulay niya. Ganyan, pag nahalo po yan. So, ang mixing ratio po nito is 3:1. 3 part po nito, ito po ay 3/4 lang. No? Nandyan lang po yung sukat niya, 3/4 lang. Okay? At kasi pag hinalo mo to, sakto po yan na magiging 1 liter. Okay? So, yan. So, 3:1. Ibig sabihin, 3 part ng base, 1 part ng catalyst. So ito po ay kung kayo po ay meron nito, syempre halo yan kapag hindi mo naubos, no? Ang tendency po nito, kaya ito po ay tinawag kasing tangkad yung lata. Ito po ay may hangin po yan sa taas, no? Yung nandito lang po yung laman niyan dito sa parte na to. Itong parte na to. So ito po ay air po yan. So yun po ay nitrogen, para hindi po mag-gel ang wash primer ay ang catalyst. Okay, so yan. Okay, so 3:1. Kung meron kayong mga mixing ratio na katulad nito, kung makahanap kayo o makabili kayo ng katulad nito, so nandito po yung 3:1, no? Hanapin lang po yung 3:1 sa taas, no? Katulad niyan, 3:1. So 3 part ng base, 1 part ng catalyst. No? So ito, pag nahalo mo na to, ang halo din po na thinner is, ANSAL thinner is 1 liter din. So ibig sabihin, ang mixing ratio niya is 3:1. Pag nahalo na yung dalawa, is to 1. So kumbaga, kung gaano karami yung base at saka catalyst, ganoon din karami ang thinner. So para po no? So, paano po siya ina-apply? By brush or by spray. Best siya pag spray, no?
Pero okay din naman sa brush, pero I suggest kung mayroon kayong spray gun, mas maganda po, no? Gamitin nyo po yung pang primer na spray gun para maganda po yung lapat niya. Okay? So yun, ang recoating period niya is 1.5 hours. O yung ibig sabihin, hindi nagbuga ka na, bago ka mag-recoat is 1.5 hours po. Okay? So ganun po siya. Para tuyo, sakto po yung tuyo niya. No? Then, pot life, ang pot life po, ibig sabihin, pag nahalo mo to, kailan mo siya pwedeng gamitin? So magagamit mo siya within 8 hours. Ibig sabihin, pag inabot siya ng kinabukasan, hindi na po pwedeng gamitin yun kasi nag-react na po yung mga chemical doon. So, pwede pong magkaroon na ng paint defects kapag pinagpatuloy po natin yun. Yung iba kasi nilulusawan po na nilalagyan ng thinner, tapos binubuga ulit. Hindi po natin nire-recommenda yan kasi pwede po yun kumalas. No, kasi tapos na po, nag-react na po ang chemicals niya. Okay? So, yun. Number of coats, mga 2 coats, no? 2 to 3 coats, depende po sa buga kung gaano kakapal, no? Kasi kapag masyadong makapal din, medyo hindi na rin maganda pag in-applyan mo ng 3rd coat, which is yung spray filler. Okay? So, yun lang po, ganun lang po kadali ang paggamit ng Ansal Anti-Corrosion. Isang kulay lang po yan, kulay green lang po yan. Okay? So, kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po and sikapin po nating masagot ng inyong mga katanungan. And once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. Good day and happy painting po everyone.